May gusto sana akong ibahagi sa inyo. Patungkol ito sa isang mansyon sa may Batangas. Matagal din akong nagtrabaho bilang caretaker sa mansyon na iyon. Noong una, hindi ko talaga gusto ang trabahong yun dahil hindi naman ako maalam tungkol sa pagiging caretaker. Naboboringan kasi ako, pero nung malaman ko na malaki ang sweldo, tinanggap ko ito. Noong una nga, nagtaka ko kung bakit pati mansyon, bakit kailangan pa ng caretaker. Pero nalaman kong palagi palang walang may-ari at ayaw na nilang mabulok yun sa alikabok at kung ano-ano pa. Sa mga unang araw, sa totoo lang, wala naman akong problema. Pumupunta ako sa mansyon every 2 days para maglinis, mag-testing ng mga appliances at kung ano-ano pa para lang masigurong walang masisirang gamit kahit wala ngang tao doon sa bahay. Isang araw nga, pagod na pagod akong pumunta sa mansyon. Meron pa kasi akong pinuntahang importante noong araw na iyon. Tahimik akong nagwalis sa likod ng bahay. Maya-maya, doon sa may swimming pool, nakaramdam ako ng malamig na hangin. Kakaibang hangin yun. Hindi ko alam kung papaano ba siya ipapaliwanag pero kakaiba talaga para sa akin. Tirik na tirik kasi yung araw noon. Ngunit ganun pa man, hindi ko na lamang pinansin. Nagpatuloy sa ginagawa ko sa mga oras na iyon. Dahil bandang tanghali na ako nakarating, inabot na ako ng gabi sa mga ginawa ko. Mga 7:00 na siguro yun nang maglinis ako ng kwarto. May bintana po sa katapat ng swimming pool. Nakatingin lang ako sa baba at sa sobrang pagod, napatulala ako. Tapos maya-maya lamang, nakaramdam ako ulit ng malamig na hangin. Napatingin niya ako sa pintuan. Doon sa taas nito, nandoon kasi yung aircon. Pero hindi naman ito nakabukas. At sa pagbaling ko ulit ng atensyon ko sa ibaba, tumambad ang isang babaeng nakaputi. Nakaupo sa may swimming pool, nakatingin sa akin. Hindi ko nakita ang kanyang mukha dahil natatakpan ito ng mahaba niyang buhok. Sa pagkabigla ko, napasigaw ako sa takot at napatakbo sa ibaba. Wala na akong pake kung meron akong makabangga o ano. Talagang ang bilis ng kabog ng dibdib ko noon. Diretso na akong umuwi. Nung gabi nga na yun, halos hindi ako makatulog. At kinabukasan, pagod na pagod akong nagising. Pagkalabas ko ng kwarto, nag-alala pa ang nanay ko nang makita ang itsura ko. Pero hindi ko na nagawa pang magkwento. Buti na nga lang at every 2 days lang ako nagpupunta doon dahil hindi ko talaga kakayanin kung papasok ako sa araw na iyon. Sa mga panahon nga rin na iyon, hindi ko alam kung babalik pa ba ako doon. Sa lagay ko kasi, talagang na-trauma ako ng malala. Lumipas ang 2 araw at pansin na pansin ng pamilya ko ang pagiging tulala ko. Bukod pa doon yung palagi na lang akong magugulatin. Pero pinili ko pa rin hindi magsalita. Bumalik ako sa mansyon kahit nanginginig ang mga tuhod ko. Kailangan ko kasi talaga ng pera. Plano ko kasi talaga mag-aral para sa pag-abroad ko. Ayoko rin kasi maging tambay lang sa bahay. Kaya kahit pa paano, pinipilit ko pa rin ang aking sarili. Kabadong-kabado ako nang makarating sa gate ng mansyon. Klarong-klaro pa sa utak ko yung itsura ng babae. Pero inisip ko na lang din na baka pagod lang yun. Kaya kung ano-ano na yung rumirehistro sa utak ko. Sa awa naman po ng Diyos, bumalik sa normal ang lahat. Naging okay din naman po yung buong maghapon ko doon sa mansyon. Wala ko nararamdaman na kung anong magpapatindig ng balahibo ko. 3:00 ng hapon. Nagpasya ako magpahinga na muna sa may veranda. Natapos ko naman na dapat mga linisin sa loob at ang kulang na lamang sa mga lilinisin ko ay yung swimming pool. Maya-maya, hindi ko na malayang napaiddi pala ako. Ngunit sa gitna po ng pagtulog ko, naramdaman ko na naman ang malamig na hangin na iyon. Pero dahil sa antok at sa pagod ko, hindi ko yun pinansin. Hinayaan ko lang yun hanggang sa mawala. Tapos, narinig ko ang nakakatakot na langit-ngit ng rocking chair
na nasa may bandang pintuan. Doon na nanindig ang mga balahibo ko. Unti-unti kong minulat yung mga mata ko at laking gulat ko nang makita ang babaeng nakaputi nakaupo sa may rocking chair. Sinubukan kong sumigaw pero walang boses ang lumapas sa may lalamunan ko. Hindi ko rin nagawang makagalaw. Para bang may kung anong pumapigil sa katawan ko. Mas lalo akong kinakabahan ng dahang-dahang tumayo ang babae at tumingin ito sa akin. Natigilan ako nang makita ang mukha niya. Maputla pero malungkot at umiiyak. Para siyang baliw. Nanghihingi siya ng tulong ng ilang ulit at maya-maya biglang bubungis-ngis. Napabalikwas ako ng bangon. Gabi na naman. Hindi ko na malaya ng oras kaya dali-dali akong bumaba para linisin ang pool. Nainis na ako sa sarili ko noon dahil hindi ko pa rin nag-aagawang kalimutan yung mga bagay-bagay na akala ko guni-guni lang. Mabilis kong nilinis ang pool at wala naman kung anong kababalaghan ang nangyari. Pero nang makalabas ako ng mansyon, ay napansin ko ang buhok na nasa tsineles ko. Taka naman akong pinulot yun. Mahaba at parang ang gaspang. Sa tindi ng kaba ko, napatakbo na lang ako papalabas at sumakay papunta sa amin. Sa puntong yon, desidido na akong gusto ko nang tumigil at magpapalit na lang ako ng pagkakakitaan. Tinawagan ko nga yung may-ari ng mansyon. Kaso, hindi sila pumayag. Ang sabi pa nga nila, dodoblihin daw nila ang sweldo ko. Basta, wag ko lang daw iiwanan. Tinanong ko man sila kung ano bang nakaraan ng bahay na iyon at yung tungkol doon sa babae. At nang magkwento na nga si ma'am, doon na po magsimulang magtindigan ang mga balahibo ko. Sinabi niya, bago raw talaga nilang bilhin ang mansyon, may nakatira na doon na dating matanda na may apong dalaga. May diferensya raw ito sa pag-iisip. Lagi raw busy ang kanyang lola, kaya hindi nito nabibigyan ng atensyon ng apo. Wala na ang mga magulang ng dalaga dahil sa aksidente. Wala naman daw talagang problema ang dalaga kung wala ang kanyang lola. Marami naman daw silang kasambahay. Pero sadyang minsan, hindi kaaya-aya ang ugali ng dalaga at sinasaktan niya o kaya ginagawa ng kung ano-anong kwento ang mga kasambahay nila. Hanggang sa isang araw, umalis ang isa sa mga kasambahay nila dahil yun sa ugali ng dalaga. Naintindihan naman daw yun ng matanda at kumuha ulit ng bagong katulong. Yun nga lang, hindi nila inaasahan ng pangyayari. Sa araw daw na iyon, mainit ang ulo ng kasambahay dahil nagkaroon daw sila ng alitan ng kanyang asawa. Nang pumasok siya sa kwarto ng dalaga, sakto naman itong nagbibihis at nang makita ang kasambahay, sumigaw ito na rapist daw ang pumasok. Hindi ito tumigil sa kakasigaw hanggang sa nadinig na ng mga kasambahay. Tapos, nireport yung insidente sa matanda. Hindi niya ito pinagpaliwanag pa at agad na pinaalis dahil baka nga raw totoo ang pinagsasabi ng dalaga. Dahil sa galit, gumante ang kasambahay. Noong gabing yon, pinatay niya ang dalaga sa may swimming pool at ang suot daw ng dalaga ay ang paborito niya na puting damit. Hindi na dinitalye pa ni ma'am ang tungkol sa buong kwento dahil baka mas lalo lang daw akong umiwas. Sa katunayan, gustong gusto ko na talaga pero hindi ko rin sila matanggihan. Malaki na ang naging tiwala sa akin kaya hindi maganda kung magpupumilit akong umiwas. Tsaka sayang din ang dagdag na sweldo. Doble. Tapos ganun lang ang trabaho. May multo nga lang. Kaya kailangan magtiyaga. Sinabi ko naman sa nanay ko ang tungkol sa karanasan ko. Pero ang sabi niya, mas mabuti raw kung ipagpapatuloy ko na lang. Hindi naman daw kasi ako masasaktan ng multo. Mas mabuti pa raw kung matakot ako sa mismong tao kaysa naman sa multo. Siguro nga ay may tama naman siya doon. Ang sabi pa nga ni nanay, para daw hindi na ako matakot, isama ko na lang yung kapatid ko. At yun nga ang ginawa ko.
Sinama ko ang kapatid ko sa sunod kong pagpunta sa mansyon. Nung una okay naman ang lahat. Habang abala nga kami sa mga pinagagawa namin, nagkukwentuhan pa kami ng kapatid ko. Nagtatawanan kasi maloko talaga kami. Hindi na rin namin namalayan ng oras. Natapos po kami lahat sa gawain namin, mga bandang 5:00. Naghanda na nga kami pareho sa pag-uwi namin. Ngunit ang pagbukas namin ng pinto ng mansyon ay laking inis na lang namin nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Dahil dun, wala kami nagawa kundi ang mag-antay. Ako naman, umakyat ako ng kwarto dahil meron ako nakalimutan. Ako lang ang mag-isa at kampante naman ako sa mga sandaling yon. Maliwanag din kasi ang buong hallway. Binuksan ko ang pinto at dumiretso sa may kama. Kinuha ko yung mga naiwan kong pampunas. Hindi ko malamang dahilan, aksidente akong napasulyap doon sa isang malaking salamin at halos sumiwalay ang kaluluwa ko sa katawan nang makita ang babaeng nakaputi. Base sa nakita kong refleksyon, nakatayo ito sa mismong tabi ko. Napaiyak na ako noon. Nagmamakaawa ko sa kanya na umalis na siya. Pero hindi nagpatinag yung babae. Ganoon na ganoon pa rin ang mukha niya. Putlang-putla at lungkot na lungkot. Ramdam na ramdam ko ang malamig niyang presensya. Hindi ako nakagalaw sa lugar na iyon, kaya tinawag ko na ang kapatid ko. Ang kaso, soundproof ang kwartong iyon, kaya hindi niya ako maririnig. Sa takot ko, napaupo na lamang ako. Niyakap ko ang mga tuhod ko. Pumikit na lang ako. Sinigaw ko ang pangalan ng Diyos. At nang imulat ko ulit ang mga mata ko, wala na siya. Sa mga pagkakataon din na iyon, nakabukas na rin ang pintuan. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa. Nagsisigaw na akong tumakbo. Sa pagbaba ko naman, hindi ko nakita ang kapatid ko kaya mas lalo ako nag-alala. Dumapo naman ang mga mata ko sa isang salamin. At doon, nakita ko ulit ang refleksyon ng babae. Umiyak ako nang umiyak. Nagmamakaawa akong wag na akong guluhin. Tumakbo ako palabas pero hindi ko alam kung bakit dinala ako ng mga paa ko sa may swimming pool. At halos magwala ko nang makitang nakalutang ang kapatid ko doon. Sinisigaw ko ang pangalan niya pero hindi siya nagigising. Umulan pa nga ng malakas. Wala na akong pakialam. Kahit hindi ako marunong lumangoy, tumalon pa rin ako. Langoy aso na lang ang pinagagawa ko. Ang kaso, hindi ako nakalapit sa kanya. Naramdaman ko na lang, lumulubog na ako. Hanggang sa tuluyan na ako nakainom ng tubig. Pero kasabay po nun, biglang may humila sa akin. Dinala ko sa gilid ng pool. Naiangat ako. At laking gulat ko, ng kapatid ko yun. Ano raw ginagawa ko? Bakit do ako tumalon kahit alam kong hindi ako marunong maglangoy? Nagfa-floating lang daw siya. Nagsiswimming. Sa sobrang galit at pag-aalala ko nga, nasampal ko siya ng wala sa oras. Tapos, hinigit ang kamay niya, papaalis ng lugar na iyon. Hindi na ako nagpapigil pa. Pagkarating ko po sa bahay, nagpaalam kaagad ako kay ma'am na hindi na ako papasok pa sa sobrang takot doon sa mansyon. Hindi na nga nila ako napilit pa. Wala na akong pakialam kahit ano pang sabihin nila. Nung gabi nga na yun, hindi ako nakatulog. Mabuti nga, hindi ako pinabayaan nila nanay. Hindi naman ako pinabayaan ng pamilya ko. Inalagaan nila ako ng mabuti. Hanggang sa unti-unti, tuluyang bumalik ako sa normal. Makalipas ang 1 linggo, nakatanggap ako ng tawag mula kay ma'am. Sinabi niya sa akin na nagpakonsulta daw sila sa paranormal expert at doon nila napag-alaman na kaya raw ako ang ginagambalan ng dalagang namatay doon ay takot pa rin daw siya sa nangyari sa kanya noon. Hindi pa rin daw niya matanggap ang nangyari sa kanya. Bumabalik daw kasi ang alaala niya sa tuwing may nakikitang caretaker sa mansyon. Hindi pa rin daw talaga matahimik ang kanyang kaluluwa sa nangyari. Wala naman daw talagang galit ang dalagang iyon. Pero
Ayaw na ayaw daw niya na may ibang tao sa mansyon. Wala rin naging balita tungkol sa kanyang lola. At yun din daw ang dahilan kung bakit palaging wala sila ma'am sa bahay na iyon. Hindi raw kasi sila makatulog ng maayos at palagi silang nakakaramdam ng hindi maganda. Kaya dahil doon, ibinenta na lang po nila ang mansyon. Binigay po nila ang huling sahod ko. Dinagdagan pa nga nila para daw sa istorbo sa akin na syempre, tinanggap ko naman. Sa tulong po ng perang yon, ginamit ko yun para makapagtrabaho sa ibang bansa. Natatawa na nga lang ako noon. Dahil kung hindi pa dahil sa multo, hindi ata ako makakapag-abroad ngayon.